I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, mga beswa. Ito tungkol dito guys sa nag-viral sa social media na kung saan yung 20% tax, no? Na yung pakalat kasi ng mga dilis na sinasabi, tatanggalan daw ng 20% yung savings mo sa bangko, which is mali po yun. Hindi nyo po kasi naintindihan mga anti-Marcos. Ay nako, mag-research muna kayo bago kayo magpakalat ng fake news. Grabe naman itong mga to. Kung makapag-post kayo, makapag-comment kayo, makapag-spread kayo ng fake news, over naman yan. Eh di ba? Ang alam ko dito kasi hindi po magagalaw yung savings mga kababayan, no? Sabi po dito mga besa, sabi po ng GMA7, agay. Ayan oh. Sabi po guys dito ng GM7, sinimulan ngayong Hulyo na ng mga bangko ang pagpapatupad ng iisang 20% na final withholding tax sa kita mula sa interest. Ano man ang tagal ng deposito, alinsunod sa ipinapasang panukala sa Capital Markets Efficiency Promotion Act. Oh, ayan. Sangayon ka ba sa pagpapataw ng 20% tax sa lahat ng kita mula sa interest na nilalaga sa bangko? Ayan, mga beso. Ano guys, ang kapalagayan? Agree ba kayo o disagree? Pero bago kayo mag-disagree, pakinggan nyo muna po ang explanation ni Yusek Castro para maintindihan nyo ng mabuti. Ang alam ko dito, ang pagkakaalam ko matagal na yung ganito mga beso no. So ayan, kanya lang yung pag-spread ng fake news ng news sa social media ng mga anti-Marcos. Grabe, talaga namang dagdag yung mga pinagsasabi nila. Oh my goodness, grabe kayo maninira. Oh, 'di ba? Grabe talaga mga bes, grabe. Sang-ayon ka ba sa pagpapataw ng 20% tax sa lahat ng kita mula sa interest na inilalagak sa bangko? Ano guys, ang alam ko, hindi po yung savings ang tanggalan ng 20% ng tax. Okay? So, sa mga DDS, iwas-iwasan nyo magpapakalat ng fake news. Aralin nyo muna bago kayo magsalita or mag-post, no? Kasi nakakasira kayo ng imahe, kaloka. Minsan masasabi po natin ang Pilipino napakatalino pero mayroong ibang bobo, hindi nakakaintindi Well, mga kababayan, kung ito po ay nakakatulong sa taong bayan, why not, di ba? Agree ako. Pero sabi nga, matagal na palang ginagawa ito. Pero ganun pa man mga kababayan, para kompleto detalyado, si Yusek Castro i-explain niya at pakinggan nyo para nang sa ganun maintindihan ng mabuti. Okay? Especially sa mga DDS. So yun guys, see you again on my next upload. Eto na! Para laban sa fake news, kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings, kundi ang interest na kinikita sa ating savings. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain nito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan, kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero,
Bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Iniiba na lang ang kwento. Alam naman natin at alam nila ito, pero pilit nilang binabaluktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-avail ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawan ng mataas na buwis. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. Nig nyo guys, yung paliwanag ni Yusek Castro. Tigil-tigilan nyo naman yung magpapakalat ng fake news. Alamin nyo naman kung anong totoo. Grabe naman kayo. Binabrainwash nyo naman yung mamamayang Pilipino. Yan ang hirap naman sa inyo. Kaya walang asinso ang bansa. Puro kayo paninira eh. Wala kayo sa tamang pag-iisip. Ewan ko ba kung anong klaseng isip ang mayroon sa inyo. Imbis ipaliwanag nyo sa mga kapwa nating mga Pilipino na hindi nakakaintindi. Bagkos ang ginawa nyo, sinisiraan nyo pa eh. Itong issue na 20 tax, buwis na ito eh. Huwag ganun mga kababayan. Isipin nyo naman, di ba? Ginagawa lang naman ito pa. Sus Mariosep, babalik din naman sa taong bayan yan. Unless lang pag ang mga pangulo ninyo na, ibig sabihin, unless lang pag ang mga pangulo ay kurakot, baka kurakutin yan. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., malabo mangyari yan. Hindi na kailangan ng pera. Kaya nga, nagtatrabaho, todo paghahanap ng paraan para lang kahit papano masolusyonan ang problema ng bansa. Hindi man 100% dahil 6 years lang naman, maiksi yan. Pero nagagawa naman niya yung kanyang tungkulin. Grabe kayo kung mag-fake news, ay ewan ko sa inyo. So yun guys, kayo na pong balang magkomento ano ang masasabi nyo dito. See you again on my next upload. Bye bye bye. Yan babus. God bless Philippines.